Luz Minda, nasaan na ang bayad mo sa upa? Ang matinis na boses ni Aling Pacing, ang may-ari ng tinutuluyan niyang apartment, ay parang talim na tumusok sa kanyang tainga. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Aling Pacing, pasensya na po. Kukuha pa lang po ako ng sahod sa Biyernes. Anong Biyernes? Lunes pa lang. 2 buwan ka ng atrasado. Minda, kung wala kang pambayad sa katapusan ng linggong ito, pasensyahan tayo. Humanap ka na ng ibang matitirhan. Ang tawag ay biglang pinutol. Ang natira na lang ay ang nakabibinging tunog ng katahimikan sa kanyang maliit at masikip na kwarto. Napayuko si Luz Minda at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang tingin niya ay napunta sa isang maliit na picture frame sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang nakangiting mukha ng bunso niyang kapatid na si Benji. 10 taon na itong wala, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Naalala niya ang mga huling araw nito sa ospital, kung paano sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa. Ngunit hindi siya sumuko. Kinantahan niya ito, kinwentuhan, at niyakap hanggang sa huling hininga. Hindi gumaling ang katawan ni Benji, pero alam niyang napayapa ang kaluluwa nito. Hindi ako susuko, Benji, bulong niya sa larawan. Hindi kailanman. Iyon ang pangako niya sa sarili. Ang pag-aalaga na may kasamang pagmamahal ang tanging alam niyang paraan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Miss Luz Minda po ba ito? Tanong ng isang formal na boses ng babae. Opo, ako nga po. Tumatawag ako mula sa De Leon Corporation. Nakita namin ang iyong aplikasyon bilang isang private caregiver. Interesado pa ba kayo, ma'am? Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa puso ni Luz Minda. Opo, interesado po. Mabuti. Pwede ka bang pumunta para sa isang interview ngayon din? Ang address ay nasa text na ipapadala ko. Hanapin mo si Mr. Miguel De Leon. Parang himala. Isang sagot sa kanyang panalangin. Makalipas ang 1 oras, nakatayo si Luz Minda sa harap ng isang dambuhalang bakal na gate. Sa likod nito ay isang mansyon na parang palasyo, napapalibutan ng malawak na hardin. Ngunit kahit gaano kaganda, parang may kulang. Ang mga halaman ay perpektong natabas. Ang damo ay luntiang-luntian, pero parang walang buhay. Walang ingay ng mga batang naglalaro. Walang tawanan. Isang kasambahay ang nagbukas ng gate at ginabayan siya papasok. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa, ngunit mas malamig. Ang bawat gamit ay mamahalin at makintab, pero ang pakiramdam ay parang nasa loob ka ng isang museo. Dito po tayo, ma'am, sabi ng kasambahay. Iginigiya siya sa isang malaking sala. At doon, nakita niya sila. 2 magkamukhang batang babae. Marahil ay nasa edad na 8 o 9. Parehong nakaupo sa wheelchair. Ang kanilang mga buhok ay magandang nakapusod at suot nila ay magagandang bestida. Ngunit ang kanilang mga mata ay blangko. Walang emosyon. Parang mga manikang salamin na nabasag sa loob. Kinurot ang puso ni Luz Minda. Ito sina Sofia at Clara, ang kambal na aalagaan niya kung sakali. Miss Minda, isang malalim at malamig na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya ang isang matangkad at makisig na lalaki na bumababa sa engrandeng hagdanan. Siya marahil si Mr. Miguel De Leon, ang ama ng kambal. Ngunit tulad ng kanyang bahay, napakalamig ng kanyang presensya. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya, hindi man lang ngumiti. Ang mga mata nito ay hindi tumitingin sa kanya, kundi sa mga papeles na hawak nito. Ang kanyang resume. Luz Minda, 28 years old, 5 years of experience as a caregiver. Sabi nito na parang nagbabasa ng isang report sa negosyo. Ang huling alaga mo ay isang matandang may karamdaman. Opo, sir.
Ang mga anak ko ay hindi matanda. Sila ay mga bata na may specific medical needs. Physical therapy, scheduled medications, nutritional monitoring. Kaya mo bang sumunod sa isang istriktong regimen? Walang bakas ng damdamin sa boses nito. Para itong isang CEO na nag-i-interview para sa isang empleyado, hindi isang ama na naghahanap ng mag-aalaga sa kanyang mga anak. Tumingin si Luzminda sa kambal na nanatiling hindi gumagalaw. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Mr. De Leon. Sir, kaya ko pong sundin lahat ng medical protocols, mahinahon niyang sagot. Pero naniniwala po ako na ang pag-aalaga ay higit pa sa gamot at therapy. Kailangan din po nila ng kalinga, ng saya, ng pagmamahal. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Miguel de Leon ang kanyang tingin mula sa papel at tumitig ng diretso sa mga mata ni Luzminda. Ang mga mata nito ay matalas at puno ng pagod. Hindi ko kailangan ng mga matatamis na salita, Miss Minda. Ang kailangan ko ay resulta. Tumayo ito. Hudyat na tapos na ang usapan. Bigyan mo ako ng numero na gumaganda. Mga clinical metrics. Kung hindi, huminto ito saglit. Ang mga mata ay nanatiling malamig at walang awa. Alam mo na kung nasaan ang pinto. Nakatitig si Miguel de Leon sa 3 monitor sa kanyang home office. Sa kaliwa, ang komplikadong datos ng stock market. Sa kanan, isang urgent na email mula sa board of directors. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa gitnang screen. Ito ang live feed mula sa security camera sa silid ng kanyang mga anak. Nakikita niya ang bagong caregiver, si Luzminda, na nakaupo sa sahig sa pagitan ng 2 wheelchair. Walang therapy equipment, walang medical chart. Ang tanging hawak nito ay ang sarili niyang mga kamay na ginagawa niyang parang mga tutang nag-uusap. At sinabi ng tutang itim, "Bakit ang lungkot mo, kaibigan?" Narinig niya ang mahinang boses ni Minda mula sa speaker. Sumagot ang tutang puti, "Kasi hindi ko makita ang araw." Napailing si Miguel. Anong kalokohan ito? Hindi ito kasama sa regimen. Sayang sa oras. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Dr. Reyes, isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong muka at suot. Ang kanyang puting coat na para bang nasa ospital pa rin. "Miguel," bati nito, diretsong umupo sa silyang nasa tapat ng lamesa. "Doktor." Itinuon ni Miguel ang kanyang atensyon sa doktor. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng mga tutang gawa sa kamay. "Kumusta ang mga bata?" Binuklat ni Dr. Reyes ang isang folder. Ang kanilang neuromuscular response ay bumaba ng 3% ngayong linggo. Ang kanilang appetite ay hindi rin nagbabago. Kailangan nating dublihin ang tindi ng kanilang physical therapy. Tumango si Miguel. Ito ang mga salitang naiintindihan niya. Mga numero, mga datos, mga konkretong plano. Sumulyap si Dr. Reyes sa monitor. "Sino yan?" "Ang bagong caregiver, si Luzminda." "Ano ang ginagawa niya?" Tanong ng doktor na may bahid ng pagdududa. Ang mga ganitong distraksyon ay maaring makadagdag sa kanilang mental fatigue. Ang kailangan nila ay disiplina, hindi paglalaro. "Iyon din ang sinabi ko." Mabilis na sagot ni Miguel na para bang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. 1-week trial period lang. "Mabuti," sabi ni Dr. Reyes. Tumayo na ito. "Tandaan mo, Miguel, ang daan patungo sa paggaling ay hindi palaging masaya. Ito ay isang laban na nangangailangan ng tibay at istriktong pagsunod sa siyensya." Nang makaalis ang doktor, naiwan si Miguel sa katahimikan. Ang sinabi ni Dr. Reyes ay tumatak sa kanyang isip. Siyensya, disiplina. Biglang, isang tunog mula sa labas, isang malakas na busina ng sasakyan, ang nagpabalik sa kanya sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw. Ang tunog ng dumudulas na gulong sa basang kalsada.
ang nakakasilaw na ilaw, ang ingay ng nababasag na salamin, at pagkatapos, ang nakakabinging katahimikan, ang katahimikan na sumira sa kanyang buhay. Napapikit siya ng mariin. Ang pakiramdam ng manibela sa kanyang mga kamay, ang bigat ng kanyang talukap, kasalanan niya, lahat. Ibinukas niyang muli ang kanyang mga mata at tumingin sa monitor. Si Luz Minda pa rin, hindi napapagod. Ngayon ay may hawak na siyang libro. Nagbabasa ng isang kwento na may iba't ibang boses kahit na ang mga anak niya ay nananatiling parang mga estatwa. Buong araw, pinilit ni Miguel na magtrabaho. Ngunit ang kanyang isip ay laging lumilipad pabalik sa silid ng kanyang mga anak. Nang gumabi, isinara na niya ang kanyang laptop. Ang sakit sa kanyang ulo ay unti-unting lumalala. Tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig at ang kanyang mga hakbang ay dinala siya sa pasilyo kung saan naroon ang silid ng kambal. Ang bahay ay tahimik. Isang katahimikan na dati niyang gusto para sa konsentrasyon, ngunit ngayon ay parang isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nakahinto siya sa tapat ng pinto ng silid ng mga bata. Bahagya itong nakabukas. Mula sa loob, narinig niya ang isang mahinang boses. Boses ni Luz Minda. Hindi na ito nagbabasa ng libro o gumagawa ng puppet show. Mahinahon na lang itong nagkukwento. Tapos, alam niyo ba? Nahulog ako sa kanal. Mahinang tawa ni Luz Minda. Puro putik ang bestida ko. Umiyak ako ng malakas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya. Ang lola ko, imbes na magalit, tumawa lang ng tumawa. Sabi niya, ang putik, Minda, natatanggal. Pero ang alaala ng pagkabata, hindi na. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumilip si Miguel sa siwang ng pinto. Nakatayo si Luz Minda sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas kung saan nagsisimula ng magpakita ang mga bituin. Ang kambal ay nasa kanilang mga wheelchair, nakaposisyon para makita rin ang kalangitan. Sana makita niyo rin ang ganda ng mga bituin balang araw. Bulong ni Minda. Ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi kayang sukatin ng kahit anong medical equipment. Tinitigan ni Miguel ang kanyang mga anak. Walang pagbabago kay Clara, ngunit kay Sofia, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na pagkibot sa gilid ng labi nito. Isang muscle spasm, mabilis na isip ni Miguel. Iyon ang sasabihin ni Dr. Reyes. Ngunit pagkatapos, nagsalita muli si Luz Minda. Hey nako, kung nandito lang si Lola, sigurado sasabihin niya, ang mga problema, parang putik lang yan, lilipas din. At doon, nangyari ito. Isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiti. Sumilay ito. Sa mga labi ni Sofia, isang segundo lang itong nagtagal. At pagkatapos ay nawala na parang isang ilusyon. Ngunit nakita ito ni Miguel. Malinaw na malinaw. Isang ngiti. Isang totoong nangiti. Napaatras si Miguel mula sa pinto. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa dilim ng pasilyo, takot na baka may makakita sa kanya. Ito'y isang bagay na hindi kayang ipakita ng mga numero. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ni Dr. Reyes. Isang bagay na hindi niya nakita sa mukha ng kanyang anak sa loob ng maraming buwan. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, may naramdaman si Miguel na iba sa bigat ng pagkakasala. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Isang involuntary reflex lang iyon. Bulong niya sa sarili sa katahimikan. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang puso niya ay may isinisigaw na iba. Isang linggo na ang nakalipas at para kay Luz Minda, ang mansyon ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. Sa isang sulok ng silid ng kambal, gumawa siya ng isang maliit na hardin gamit ang mga papel na may iba't ibang kulay, mga rosas na pula, mga sunflower na dilaw, at mga dahon na luntian.
Isang munting paraiso sa loob ng malamig na silid. May mga pagbabago na siyang napapansin, mga maliliit na bagay na para sa iba ay walang halaga, ngunit para sa kanya ay sinlaki ng isang milagro. Minsan, kapag kinakausap niya sila, si Sofia ay tumititig na sa kanyang mga mata, hindi na sa kawalan. Si Clara naman, na dati parang estatwa, ay bahagyang gumagalaw na ang mga daliri sa tuwing naririnig ang paborito niyang kanta. Mga binhi ng pag-asa, at dinidiligan niya ito araw-araw. Ngayong hapon ay oras para sa kanilang physical therapy. Habang dahan-dahang iniunat ni Luzminda ang mga braso ni Clara, alinsunod sa turo ni Dr. Reyes, sinabayan niya ito ng isang mahinang himig, isang kantang pampatulog na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Inilagay niya ang kamay ni Clara sa ibabaw ng sarili niyang palad. "Ganyan lang, Clara. Malambot lang." Bulong niya. At bigla, may naramdaman siya. Isang bahagyang pagpisil. Napahinto siya sa pag-awit. Tinitigan niya ang kamay ni Clara. Inulit niya ang paggalaw. At muli, naramdaman niya iyon. Ang maliliit na daliri ni Clara ay bahagyang yumakap sa kanyang hinlalaki. "Clara?" Halos pabulong niyang sabi. Ang puso ay nag-uumpisang tumibok ng mabilis. "Naramdaman mo ba yon?" Isang malakas na pagbukas ng pinto ang biglang sumira sa kanilang sandali. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Dr. Reyes ay matigas at puno ng awtoridad. Nakatayo siya sa may pinto. Ang mukha ay nakakunot. "Doktor," masayang sabi ni Luzminda, hindi pinapansin ang tono ng doktor. Gumalaw po ang kamay ni Clara. Hinawakan niya po ako. Lumapit si Dr. Reyes, ngunit walang bakas ng saya sa mukha nito. Sa halip tiningnan niya ang magkahawak nilang kamay na para bang isang pagkakamali. "Ito ay isang involuntary muscle spasm. Huwag nating bigyan ng ibang kahulugan," malamig niyang sabi. Bago pa man makasagot si Luzminda, marahas na kinuha ng doktor ang kamay ni Clara mula sa pagkakahawak niya. Napaigtad si Clara sa biglaang paggalaw. Ang therapy ay nangangailangan ng precision, hindi emosyon, mariing sabi ni Dr. Reyes. Ang mga ganitong distraksyon ay nakakasama sa kanila. "Pero doktor, ang nakikita mo ay isang ilusyon na dulot ng iyong unorthodox methods." Putol niya sa sasabihin ni Luzminda. Sa mga oras na yon, pumasok si Miguel sa silid na marahil ay naalarma sa malakas na boses ng doktor. "Anong nangyayari dito?" Agad na bumaling si Dr. Reyes kay Miguel. "Mr. De Leon, ito mismo ang sinasabi ko sa iyo. Ang emotional na interference na ito ay nagdudulot ng pinsala sa halip na tulong." "Hindi po totoo yan, sir." Pagtatanggol ni Luzminda sa sarili. Bumaling din siya kay Miguel. "May pag-unlad po sila. Naramdaman ko, hinawakan ako ni Clara." Si Miguel ay tumingin mula kay Luzminda na ang mga mata ay puno ng pananabik patungo kay Dr. Reyes na ang mukha ay seryoso at siyentipiko. Halatang nalilito siya kung sino ang paniniwalaan. "Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Miguel," sabi ni Dr. Reyes, at may kinuha siyang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang papel na puno ng mga graph at chart. "Ayon sa huling sukat natin sa kanilang muscle electrical response," sabi ng doktor, itinuturo ang isang linyang pababa sa graph. Bumaba ito ng 5% mula noong nakaraang linggo. Sila ay humihina, hindi lumalakas. Napatulala si Luzminda sa papel. Hindi maaari. Paano? Nakita niya. Naramdaman diyan niya. Tumingin siya kay Miguel, naghahanap ng kahit kaunting pag-unawa, kahit kaunting tiwala. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na pag-asa. Ang nakita niya ay pagdududa at isang malalim na pagkadismaya. "Sinabihan na kita, Minda," sabi ni Miguel. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. "Kailangan ko ng resulta.
hindi ng mga bulaklak na gawa sa papel. Gabi-gabi, pareho ang laban sa loob ni Miguel de Leon. Ang isip niya, na sanay sa luhika at mga numero, ay kumakapit sa sinabi ni Dr. Reyes. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ngunit ang puso niya, na matagal nang manhid dahil sa kalungkutan, ay may nakikitang iba. Nakikita niya ang bahagyang paggalaw sa mga daliri ni Clara. Nakikita niya ang panandaliang ngiti ni Sofia. Mga bagay na hindi masusukat ng kahit anong chart. Sino ang paniniwalaan niya? Ang doktor na may napatunayan na, o ang caregiver na may daladalang pag-asa? Pinili ni Miguel ang control. Kinabukasan, gumawa siya ng isang detalyadong schedule sa kanyang computer. Nakabold at malalaki ang mga letra. 7:00 a.m. Gamot at vitamin supplement. 7:30 a.m. Nutritional shake, Formula B. 8:00 a.m. 10:00 a.m. Physical therapy session, Dr. Reyes caregiver. 10:30 a.m. Sensory stimulation, classical music only. 12:00 p.m. Tanghalian, 1:00 p.m. 3:00 p.m. Oras ng pahinga, walang ingay. At marami pang iba. Bawat minuto ay nakaplano. Walang kahit isang sandali para sa pagkukwento, paggawa ng bulaklak na papel o pagkanta. Ipinrint niya ito at idinikit sa labas ng pinto ng silid ng kambal. Isang malamig na paalala ng kanyang desisyon. Tahimik na sumunod si Luz Minda. Walang reklamo, walang tanong. Ginawa niya ang lahat ng nasa listahan. Ngunit habang pinapanood ni Miguel sa kamera, nakita niya ang dahan-dahang pagbabalik ng dating katahimikan. Ang bahagyang kislap sa mga mata ni Sofia ay muling namatay. Ang mga daliri ni Clara ay muling naging parang bato. Si Luz Minda ay gumagalaw na parang isang robot. Ang ngiti na laging nasa labi niya ay naglaho na. Ang bahay ay muling naging isang museo. Maganda, maayos, ngunit walang kaluluwa. Isang gabi, hindi mapakali si Miguel. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang graph ni Dr. Reyes at ang nawawalang ngiti ni Sofia. Bumangon siya mula sa kama at naglakad patungo sa silid ng mga bata na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Habang papalapit siya, may narinig siyang isang mahinang tunog, isang paghikbi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa siwang ng kurtina, sapat lang para makita ang isang anino. Nakaupo si Luz Minda sa sahig sa pagitan ng dalawang kama. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod at ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Akala ni Miguel ay siya ang umiiyak. Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, nakita niyang nakatingin si Minda sa dalawang kama, sina Clara at Sofia ang umiiyak. Hindi malakas. Isang tahimik at tuloy-tuloy na pag-iyak na mas masakit pakinggan kaysa sa isang sigaw. Tumayo si Luz Minda. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, lumapit siya sa kama ni Clara at hinaplos ang buhok nito. Pagkatapos ay lumapit siya kay Sofia at ginawa rin ang pareho. Umupo siyang muli sa sahig, sa pagitan nila, at nagsimula siyang kumanta. Isang malungkot na oyayi, isang kanta tungkol sa isang bituin na nangungulila sa buwan. Napanood ni Miguel ang lahat mula sa may pinto. Nakita niya kung paano, sa gitna ng pagkanta ni Minda, dahan-dahang huminto sa pag-iyak ang kanyang mga anak. Isang bagay sa loob niya ang gustong pumasok. Gustong sabihin na, salamat. Gustong sabihin na, patawad. Gustong umamin na marahil, siya ang nagkamali. Ngunit ang multo ng nakaraan ay humila sa kanya pabalik. Ang bigat ng kanyang pagkakasala. Tahimik niyang isinara ang pinto at bumalik sa kanyang madilim na opisina. Kinabukasan, maagang dumating si Dr. Reyes. Nakita nito ang pagod sa mga mata ni Miguel. Nahihirapan ka, Miguel, sabi ng doktor. Hindi ito isang tanong. Ang emosyonal na pagbabagong dala ng caregiver na yan. Nagdudulot ito ng kalituhan sa mga bata. Kailangan natin ng katatagan.
Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Miguel, ang boses ay pagod. May inilabas si Dr. Reyes mula sa kanyang medical bag, isang maliit na bote na may lamang likido. Oras na para sa mas seryosong hakbang, sabi ng doktor. Ito ay isang mas mabisang formula, isang bagong gamot na tutulong sa kanilang mga kalamnan na mag-relax sa mas malalim na antas. Maaring magdulot ito ng kaunting panghihina sa simula habang nag-a-adjust ang kanilang katawan, pero kailangan ito para sa kanilang pag-unlad. Kinuha ni Miguel ang bote. Malamig ito sa kanyang palad. Isang konkretong solusyon, isang bagay na mahahawakan at mauunawaan. Sigurado ka ba rito, doktor? Ang siyensya ay laging sigurado. Sagot ni Dr. Reyes na may matatag na ngiti. Tumango si Miguel, hawak ang bote. Hindi niya alam na ang hawak niya ay hindi pag-asa. Ito ay lason na nagbabalat kayong gamot 2 araw. 2 araw pa lang na iniinom ng kambal ang bagong gamot. Ngunit para kay Luzminda, parang isang dekada ng pag-urong ang nangyari. Ang bahagyang paggalaw sa mga daliri ni Clara ay ganap na nawala. Ang mga kamay nito ay nanatiling nakatikom sa buong araw. Ang mga mata ni Sofia na minsan nang nagkaroon ng kislap ay muling naging blangko at laging inaantok. Mas madalas silang umiiyak sa gabi at iritable sa umaga. Sir, may mali po, sabi ni Luzminda kay Miguel isang umaga. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Mula po nang simulan nila yung bagong gamot, parang lalo po silang nanghina. Tumingin lang sa kanya si Miguel. Ang mukha ay hindi mabasa. Sinabi ni Dr. Reyes na normal lang ang adjustment period. Pero sir, hindi po ito normal. Pakiramdam ko po. Nag-alangan siyang ituloy. Pakiramdam ko po ay hindi ito nakakatulong sa kanila. Ang pag-aalala sa mukha ni Miguel ay napalitan ng inis. At sino ka para questionin ng isang doktor? Isa ka lang caregiver, Minda. Sumunod ka na lang sa utos. Ang mga salitang yon ay parang sampal. Ngunit tiniis niya ito para sa mga bata. Dumating si Dr. Reyes ng hapong iyon para sa kanyang lingguhang pagsusuri. May dala siyang isang maliit na aparato na may mga wire na idinidikit niya sa braso at binti ng kambal. Isang bagay na sumusukat sa kanilang muscle response. Ginawa niya ang pagsusuri sa harap mismo ni Miguel. Pinindot niya ang isang butones. Ang aparato ay umugong. Tumingin siya sa maliit na screen. Umiling-iling siya at ang kanyang mukha ay nagpakita ng malubhang pagkabahala. Ito ay mas malala kaysa sa inaasahan ko, sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso. Ipinakita niya ang screen kay Miguel. Ang kanilang mga reflex ay halos wala na. Zero response. Napatitig si Miguel sa screen. 0. Ang numerong kinatatakutan niya. Doon na pumasok si Luzminda. Dala ang isang basong tubig para sa doktor. Narinig niya ang lahat. Hindi po totoo yan, sabi niya. Hindi na napigilan ang sarili. Kaninang umaga lang, nakita kong sinubukan ni Sofia na abutin ang kanyang manika. Humarap sa kanya si Dr. Reyes. Ang mga mata ay nanlilisik. Miss Minda, ang iyong patuloy na pagbibigay ng maling pag-asa ay isang uri ng emosyonal na pang-aabuso. Ito ang sanhi ng kanilang stress. Ang stress na ito ang nagpapalala sa kanilang kondisyon. Ako? Hindi makapaniwala si Luzminda. Nagmahal lang po ako sa kanila. Ang pagmamahal ay hindi gamot. Sigaw ng doktor. Tingnan mo ang mga datos. Tingnan mo ang katotohanan. Ang katotohanan ay nasa mga mata nila. Doktor, hindi sa makina mo. Ganting sigaw ni Minda. Tama na. Ang sigaw ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinatahimik ang lahat. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga mata ay namumula. Ang kanyang pagkalito ay naging isang nag-aapoy na galit. Humarap siya kay Luzminda. Ang bawat salita ay mabigat sa sakit at pagkadismaya. Pinaniwalaan kita, sabi niya.
Ang boses ay nanginginig. Kahit isang saglit, naniwala ako na baka tama ka. Naglakad siya patungo sa kanyang desk, kinuha ang kanyang checkbook at mabilis na nagsulat. Pero nagkamali ako. Dinadaya mo lang sila. Dinadaya mo lang ako. Pinunit niya ang tseke at inabot ito kay Luzminda. Pinaniwala mo ako sa isang bagay na hindi totoo. Nagbigay ka ng pag-asa na walang basihan. Napatingin si Luzminda sa tseke. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Hindi sa mga numero. Umalis ka na, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag. Umalis ka na sa pamamahay ko. Sir, paano na po ang mga bata? Pagmamakaawa niya. Huwag mong babanggitin ang mga anak ko. Sigaw ni Miguel, ang sakit sa kanyang boses ay halos makabasag ng puso. Ako ang sumira sa kanila. At ikaw, sa iyong mga pekeng ngiti at pekeng pag-asa, ginawa mo lang mas malala ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ibinibigay ko na ang sahod mo. Lisanin mo ang lugar na ito. Ngayon din. Tumingin si Luzminda sa mga bata, si Sofia at Clara. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang malinaw na emosyon sa mga ito. Takot at kalungkutan. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Clara. Ngunit wala nang magawa si Luzminda. Kinuha niya ang tseke. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bawat hakbang papalayo sa silid ay parang isang saksak sa kanyang puso. Nang marating niya ang pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ng kambal, ang nagagalit na mukha ni Dr. Reyes, at ang wasak na anyo ni Miguel de Leon. Ang pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Isang hatol na hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa dalawang batang naiwan sa loob ng malamig na silid na yon. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang pag-ubo. Napatingin siya kay Clara. Ang anak niya ay umuubo at ang paghinga nito ay tila hirap. Nilapitan niya ito at hinawakan ng noo. Mainit. Sobrang init. Clara, anak. Nataranta siya. Hinawakan niya ang pulso nito. Mabilis. Masyadong mabilis. Biglang nanigas si Clara at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tumakbo si Miguel palabas ng silid. Tulong! Manang LV, tumawag ka ng ambulansya. Anong nangyayari? Tanong ni Dr. Reyes na kadarating lang para sa kanyang gabi-gabing pagbisita. Si Clara, hindi siya makahinga ng maayos. Mabilis na pumasok si Dr. Reyes sa silid. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at pinakinggan ang dibdib ng bata. Kinuha niya ang thermometer. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Walang physical cause, sabi ng doktor. Ang boses ay aligaga. Ang baga niya ay malinis. Walang impeksyon. Ito ay psychosomatic. Isang matinding panic attack na nagdudulot ng physical symptoms. Anong ibig sabihin niyan? Gamutin mo siya. Sigaw ni Miguel. Ang takot ay nagiging galit. Hindi ko kaya. Umamin si Dr. Reyes. Pawis na namumuo sa kanyang noo. Wala sa aking mga gamot ang tatalab dito. Ito ay nasa isip niya. Sa sandaling iyon, ang yaya na si Manang LV na matagal nang naninilbihan sa pamilya ay lumapit kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Sir Miguel, mahina niyang sabi, hindi po gamot ang kailangan nila. Tumingin si Miguel sa matanda. Hanap po nila si Minda. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miguel nang mas malakas pa sa isang sampal. Ang mga numero, ang mga chart, ang siyensya. Lahat ay walang silbi ngayon. Ang kanyang anak ay nasa panganib sa harap niya mismo at ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ay walang magawa.
Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya. Ngunit kailangan niyang subukan. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact. Hinanap ang numerong hindi niya inakalang tatawagan niya muli. Luz Minda. Pinindot niya ang call button. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat ring. Sa gitna ng sigaw ng sirena ng papalapit na ambulansya at sa harap ng nahihirapang anak, ibinaba niya ang lahat ng kanyang pride. Sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo. Bulong niya sa kawalan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ito ang bumati kay Luz Minda sa pagbabalik niya sa dati niyang tinutuluyang kwarto. Masikip, madilim, at malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De Leon. Ngunit ang bigat na nararamdaman niya ay hindi dahil sa pagbabalik niya sa kahirapan. Ang bigat ay nasa loob ng kanyang dibdib. Isang butas na iniwan ng dalawang batang may malulungkot na mata. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Bawat kislap ay nagpapaalala sa kanya ng mga bituin na minsan niyang itinuro kina Clara at Sofia. Ang kanilang mga muka, ang huling tingin na ibinigay nila sa kanya bago isara ang pinto. Hindi niya yon makalimutan. Wasak ang kanyang puso. Hindi dahil sa nawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa pakiramdam na nabigo siya. Nabigo siyang ipaglaban sila. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May text message mula sa isang agency. Mayroon na siyang bagong alok na trabaho. Isang matandang babae na nangangailangan ng kasama sa isang tahimik na probinsya. Maayos ang sahod, marangal na trabaho, isang pagkakataon para magsimula muli. Ngunit paano siya magsisimulang muli kung ang isang piraso ng kanyang puso ay naiwan sa mansyon na yon? Pinatay niya ang ilaw at humiga sa kama. Pinilit niyang matulog, ngunit ang mga mukha ng kambal ay paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang isipan. Hating gabi na, nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, isang unknown number. Sino naman kaya ang tatawag sa ganitong oras? Baka si Aling Pacing na naman, kahit nabayaran na niya ang kanyang utang gamit ang tseke ni Mr. De Leon. Nagdalawang isip siyang sagutin ito. Hinayaan niya lang itong mag-ring. Ngunit patuloy ito. Walang tigil. Para bang ang buhay ng tumatawag ay nakasalalay dito. Sa wakas, bumangon siya at kinuha ang telepono. Hello? Sagot niya. Ang boses ay bahagyang magaspang dahil sa antok. Katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mabilis na paghinga at isang malayong sirena. Hello? Sino to? Ulit niya. Medyo naiinis na. Luz. Minda. Natigilan siya. Kilala niya ang boses na yon. Ang malamig at makapangyarihang boses na nagpatalsik sa kanya. Pero ngayon, iba ito. Basag. Puno ng isang emosyon na hindi niya kailanman naririnig mula rito. Desperasyon. Mr. De Leon? Ako'y nagkamali, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay tila isang pakikibaka. Mali ako sa lahat. Napatayo si Luz Minda. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Narinig niya ang malakas na pag-iyak sa background. Pakiusap. Si Clara. Nasa panganib siya. Hindi siya makahinga. Sabi ng doktor, nasa isip niya lang daw. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Minda. Naalala niya ang mga blangkong mata ng kambal, ang kanilang tahimik na pag-iyak. Wala kaming magawa. Patuloy ni Miguel. Ang boses ay tuluyan ng nabasag. Hindi nila kailangan ng Dr. Minda. Ikaw. Ikaw ang kailangan nila. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso. Ang galit at sakit na naramdaman niya sa pagpapaalis sa kanya ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang dalisay na pag-aalala para sa dalawang batang itinuring na niyang parang sariling mga kapatid. Pakiusap. Bumalik ka. Pagmamakaawa ni Miguel. Kahit sandali lang. Pakiusap. Nakatayo si Luz Minda sa gitna ng kanyang madilim na silid.
Ang cellphone ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tainga. Sa isang banda, naroon ang sakit ng pagtataboy, ang sugat ng kawalan ng tiwala. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang mukha ni Clara at ni Sofia, ang kanilang mga kamay na minsan niyang hinawakan, ang kanilang mga ngiti na minsan niyang nasilayan. Hindi na siya nag-isip pa. Nasaan po kayo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at matatag. Papunta na ako. Pagdating ng taxi sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan. Sumabay pa sa malakas na kabog ng dibdib ni Luz Minda. Sinalubong siya ng mga ilaw ng ambulansya na kumukutik-kutap sa dilim. Hindi na niya hinintay na pagbuksan pa siya. Tumakbo siya papasok. Hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang damit at buhok. Ang sala ay magulo. May 2 paramedic na nakapaligid sa isang stretcher. Nakatayo si Miguel sa isang sulok, parang isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Ngunit hindi sila ang tiningnan ni Minda. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa hagdanan, patungo sa silid, kung saan alam niyang naghihintay ang 2 bata. Umakyat siya ng mabilis. Bawat hakbang ay isang panalangin. Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang tumambad sa kanya ay kumirot sa kanyang puso. Si Clara ay nakahiga sa kama, hirap na huminga, habang si Sofia ay tahimik na umiiyak sa kanyang wheelchair. Si Dr. Reyes ay nakatayo sa tabi, pawisan at walang magawa. Nilagpasan niya silang lahat, walang salita. Dumiretso siya sa tabi ng kama ni Clara. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay nito. Clara! Bulong niya. Ang boses ay puno ng kalinga. Nandito na ako. Si Ate Minda mo to. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magham ng isang pamilyar na himig. Ang oyaye na laging nagpapakalma sa kanila. Ang kanta tungkol sa bituin at sa buwan. Sa simula, walang nagbago. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy lang siya sa pagham. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal sa himig na yon. At dahan-dahan, may nangyari. Ang mabilis na pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ay unti-unting bumagal. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkilala. Ate, Minda? Halos walang boses na bulong ni Clara. Shh! Nandito lang ako. Sagot ni Minda. Hinahaplos ang noo ng bata. Hindi kita iiwan. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay nakahawak na sa gulong ng kanyang wheelchair. Sinusubukang lumapit. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ngunit ngayon, ito ay luha ng ginhawa. Mula sa may pinto, pinanood ni Miguel ang lahat. Ang mga paramedic na handa ng isakay si Clara ay napahinto. Maging si Dr. Reyes ay natigilan, nakatingin na may halong pagkamangha at hindi maipaliwanag na inis. Ang problema na hindi kayang lutasin ng kanilang mga makina at gamot ay pinakalma ng isang simpleng oyayi. I-cancel ang biyahe. Mahinang utos ni Miguel sa mga paramedic. Okay na siya? Walang tanong na sumunod ang mga ito at tahimik na umalis. Naiwan si Dr. Reyes na ngayon ay parang isang estranghero sa eksena. Psychological anomaly. Bulong ng doktor na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Hindi ito siyentipiko. Ngunit walang nakinig sa kanya. Umalis siyang walang paalam. Ang pagkatalo ay bakas sa kanyang mukha. Nang bumalik na sa normal ang paghinga ni Clara, dahan-dahang inayos ni Luz Minda ang silid. Pinunasan niya ang mga natapong gamit, inayos ang kumot, at nilinis ang kalat sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Gusto niyang ibalik ang pakiramdam ng kapayapaan at kaayusan. Doon niya napansin ang mga bote ng gamot. May isang bote na pamilyar sa kanya, ang lumang bitamina na laging iniinom ng kambal. Halos ubos na ito at nakatayo sa likod. Ngunit sa harap, naroon ang bagong bote, ang gamot na ibinigay ni Dr. Reyes, ang gamot na sinimulan nilang inumin bago sila tuluyang nanghina. May kakaiba. Kinuha niya ito. Ang label ay medyo iba.
Ang pangalan ng gamot ay hindi pamilyar. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isip. Bakit ito papalitan kung epektibo naman ang dati? Maingat siyang lumingon. Si Miguel ay kausap ang kasambahay sa labas ng pinto. Ang kambal ay pareho ng nakapikit, dinadala ng antok dahil sa pagod. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kinuhanan niya ng litrato ang label ng bagong bote. Pagkatapos ay kinuhanan din niya ang luma. Mayroon siyang kaibigan mula sa kanyang datihang probinsya, si Riza, na isa na ngayong lisensyadong pharmacist sa isang malaking botika sa Maynila. Binuksan niya ang kanyang messenger at ipinadala ang 2 litrato kay Riza. Luz Mina, Riza, pasensya na sa abala. Pwede mo bang tingnan ito para sa akin? Pareho ba itong klase ng gamot? Ilang minuto siyang naghintay. Ang mga minutong yon ay parang oras. Tiningnan niya ang natutulog na kambal. Ang kanilang mga dibdib ay payapa nang gumagalaw. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang reply mula kay Riza. Riza, Minda, magkaiba yan. Yung luma, mild vitamin supplement lang yan na may muscle relaxant, tama para sa physical therapy. Huminga ng malalim si Luz Minda bago basahin ang kasunod na mensahe. Riza, Minda yung bago. Hindi yan para sa therapy. Isa itong heavy sedative, gamot pampakalma na may mataas na dosage. Ang matagal na paggamit nito ay nagdudulot ng matinding pagkapagod at panghihina ng kalamnan. Sino ang nagreseta nito? Delikado to. Nabitawan ni Luz Minda ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet nang walang ingay. Ngunit sa kanyang isip, ang mensahe ni Riza ay sumabog na parang isang bomba. Panghihina ng kalamnan. Matinding pagkapagod. Doon niya naintindihan ang lahat. Hindi nagkakamali si Dr. Reyes. Nagsisinungaling siya. Kinabukasan, ang bigat ng katotohanan ay parang isang madilim na ulap. Sa loob ng mansyon, lumapit si Luz Minda kay Miguel. Ang cellphone ay nasa nanginginig niyang kamay. Sir Miguel, simula niya, ipinakita ang palitan nila ng mensahe ng kanyang kaibigang pharmacist. Kailangan niyo po itong makita. Binasa ni Miguel ang mga mensahe. Ang kanyang mukha, na puno na ng pagod at pagsisisi, ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay pagkadismaya. At sa huli, isang malamig na galit. Sedative. Bulong niya, hindi makapaniwala. Pinapainom niya ng pampatulog ang mga anak ko. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mabilis na paghina ng kambal, ang mga graph na laging pababa, ang pagpipilit ng doktor na ihiwalay si Minda sa mga bata. Hindi ito pagkakamali sa panggagamot. Ito ay sabotahe. Pero bakit? Tanong ni Miguel. Hindi sa kanya, kundi sa hangin. Bakit niya ito gagawin? Tumingin siya kay Luz Minda. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ngunit ngayon, mayroon ng tiwala sa mga yon. Minda, kailangan ko ang tulong mo. Nagplano sila. Isang simple, ngunit mapanganib na plano. Hapon nang dumating si Dr. Reyes para sa kanyang nakagawiang pagbisita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkagulat nang makita niya si Luz Minda na naroon pa rin. Nandito ka pa pala. Malamig niyang sabi. Tinawagan ko siya pabalik, sagot ni Miguel. Pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Kailangan siya ng mga bata. Pumasok si Miguel sa silid kasama ang doktor. Naupo siya sa isang silya na parang isang negosyanteng handa para sa isang pulong. Si Luz Minda ay nasa labas lang ng pinto. Ang kanyang cellphone ay nakaset sa voice record. Doktor, simula ni Miguel. Napansin ko na mula nang itigil natin ang bagong gamot kagabi, tila mas naging alerto ang mga bata. Baka dapat taasan pa natin ang dosage? Tumingin si Dr. Reyes kay Miguel. Sinusuri kung ito ay isang patibong. Ngunit ang mukha ni Miguel ay seryoso at desperado. Isang perpektong maskara. Iyon nga ang nasa isip ko. Mabilis na sagot ng doktor, nakakita ng pagkakataon. Ang kanilang sistema ay lumalaban pa rin.
Kailangan natin ng mas agresibong diskarte. Gawin natin ang lahat ng kailangan, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Ang mahalaga ay ang resulta, ang mga numero. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Reyes. Magandang marinig yan, Miguel. Nakikita mo na sa wakas. Ang siyensya ang tanging daan. Doon, ibinagsak ni Miguel ang kanyang maskara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng doktor. Bakit mo ginagawa ito, Reyes? Nagulat ang doktor sa biglaang pagbabago ng tono. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gamot, sabi ni Miguel. Ang boses ay mababa at mapanganib. Ang sedative. Bakit mo nilalason ang sarili kong mga anak? Nawala ang kulay sa mukha ni Dr. Reyes. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Miguel. Sabay tayo. Alam ko na ang lahat. Ang tanong ko ay bakit? Pera ba? Sikat na pangalan? Isang tawa. Isang mapait at puno ng galit na tawa ang kumawala mula kay Dr. Reyes. Pera? Mas malaki pa dyan ang usapan, Miguel. Sabi niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Ang usapan dito ay tungkol sa hustisya. Hustisya? Oo, hustisya para sa buhay na sinira ng ama mo. Sigaw ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinimkim. 20 taon na ang nakalipas. Sa ospital, kung saan ako nagsisimula pa lang, may isang maliit na pagkakamali akong nagawa. Isang minor miscalculation. Ngunit ang pasyente ay isang kaibigan ng pamilya nyo. Para protektahan ang pangalan nyo at ng ospital, ginamit ng ama mo ang kanyang kapangyarihan. Ipinatanggal niya ako. Sinira niya ang aking reputasyon. Napatulala si Miguel. Naalala niya ang kwento. Isang eskandalong pilit na ibinaon sa limot ng kanyang ama. Kaya ito ang paghihiganti mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Ang saktan ang mga inosenteng bata? Hindi ko sila sinasaktan. Depensa ng doktor. Pinapahina ko lang sila para makita mo, para maramdaman mo ang naramdaman ko, ang walang magawa, habang ang pinakamahalaga sa'yo ay unti-unting nawawala. Gusto kong maranasan mo ang mabigo bilang isang ama. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Luz Minda kasama ang 2 security guard ng mansyon. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang tumatakbong recording. Nakuha ko ang lahat, mahinang sabi ni Minda. Noon lang napagtanto ni Dr. Reyes ang kanyang pagkakamali. Hinuli siya sa sarili niyang bibig. Hindi. Bulong niya, sinusubukang umatras. Tapos na ang laro mo, Reyes. Sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Tinawagan niya ang pulis. Habang hinihila ng mga gwardiya si Dr. Reyes palabas, huminto ito at tumingin kay Miguel na may ngiti ng isang demonyo. Kahit anong mangyari sa akin, talo ka pa rin, De Leon. Dahil sa huli, hindi ako ang sumira sa kanila. Ikaw. Isinara ang pinto. Ang masasamang salita ay naiwan, lumulutang sa hangin. Naiwan si Miguel at Luz Minda sa katahimikan. Ang katotohanan ay nailantad na, ngunit may isa pang multo na kailangang harapin. Tumingin si Miguel kay Luz Minda at pagkatapos ay sa pinto ng silid ng kanyang mga anak. Alam niya na ang pinakamabigat na pag-amin ay hindi pa nangyayari. Minda, sabi niya. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Oras na para malaman nila ang buong katotohanan tungkol sa aksidente. Ang hangin sa loob ng silid ng kambal ay mabigat sa mga hindi nabibigkas na salita. Nakaupo si Miguel sa sahig sa pagitan ng 2 wheelchair. Katabi niya si Luz Minda. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. Sa unang pagkakataon, hindi niya tiningnan ang mga anak bilang mga pasyente. Tinitigan niya sila bilang sina Clara at Sofia,
ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang mga buhay na alaala ng kanyang pagmamahal at ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Mga anak, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. May kailangan kayong malaman, isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi. Huminga siya ng malalim, tungkol sa gabi ng aksidente. Ang mga mata ng kambal, na ngayon ay mas malinaw at alerto na, ay nakapako sa kanya. Ang mama niyo at ako. Nagtalo kami bago kami umalilis ng bahay. Tungkol sa trabaho. Lagi akong wala. Lagi akong pagod. Pag-amin niya, ang bawat salita ay isang tinik na binubunot mula sa kanyang puso. Habang nagmamaneho ako, hindi ko na siya kinakausap. Galit ako at pagod na pagod. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nakatulog ako sa manibela, mga anak. Bulong niya, ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas. Kahit isang segundo lang, pero sapat na yon. Hindi niya na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang imahe ng nabasag na salamin at ang huling hitsura ng kanyang asawa ay bumalik. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit wala na ang mama. Neo, kasalanan ko kung bakit kayo nagkaganyan. Araw-araw, gabi-gabi. Dinadala ko ang bigat na yon, kaya ako lumayo sa inyo. Dahil sa tuwing tinitingnan ko kayo, nakikita ko ang aking pagkakamali. Patawarin niyo si Papa. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Handa na siyang tanggapin ang kanilang galit, ang kanilang panunumbat. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang ulo, nakita niya si Luz Minda na nakangiti sa kanya habang may mga luha ring dumadaloy sa mukha nito. Iginuide nito ang tingin niya pabalik sa kambal. Si Sofia at Clara ay umiiyak din, ngunit hindi ito iyak ng galit. Dahan-dahan, itinaas ni Clara ang kanyang kamay. Nanginginig ito, ngunit may determinasyon. Inabot nito ang pisngi ni Miguel. Sumunod si Sofia, inabot din ang kabilang pisngi. Ang kanilang maliliit na palad, na dati walang buhay, ay may init ngayon. Hindi niyo po kasalanan. Papa, sabi ni Sofia, ang mga salita ay mabagal at hirap, ngunit ito ang pinakamagandang musikang narinig ni Miguel sa buong buhay niya. Mahal, Papa, dagdag ni Clara. Sa sandaling iyon, ang bigat na pinasa ni Miguel sa loob ng napakaraming taon ay biglang gumaan. Ang pagpapatawad na hinahanap niya ay hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa kanyang sarili. Niyakap niya ang kanyang mga anak, at sa unang pagkakataon, ito ay isang yakap na walang bahid ng pagkakasala. Isang yakap ng purong pagmamahal. Habang magkakayakap sila, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na kakaiba, isang paggalaw, isang pagtulak. Humiwalay siya sa yakap at nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalaing posible. Nakahawak sa kanyang mga braso, si Clara at Sofia ay sabay na nagtutulak pababa sa kanilang mga paa. Isang maliit na puwersa sa simula, pagkatapos ay lumakas. Mga anak, bulong ni Luz Minda. Puno ng pagkamangha ang kanyang boses, gamit ang lahat ng kanilang lakas na nagmumula sa pagmamahal at pagpapatawad na bagong tuklas. Naramdaman nila ang isang bagay na matagal nang natutulog sa kanilang mga binti. At pagkatapos, sa gitna ng silid na yon na minsan ay naging bilangguan, isang himala ang naganap. Dahan-dahan, nanginginig. Sabay silang tumayo mula sa kanilang mga wheelchair. Nakatayo sila. Nakatitig lang si Miguel at Luz Minda. Ang kanilang mga puso ay puno ng labis na kagalakan. Ang mga binti na sinukuan na ng siyensya ay muling binigyan ng lakas ng isang kapangyarihang mas mataas. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. Niyakap nilang apat ang isa't isa. Isang pamilyang muling nabuo mula sa abo ng trahedya.
Sa gitna ng kanilang mga luha at tawanan, tumingin si Miguel sa ibabaw ng balikat ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Luz Minda. Sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang hinaharap. Hindi na ito isang kinabukasang puno ng kadiliman at pagsisisi, kundi isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ang ngiti na ibinigay niya sa kanya ay hindi ng ngiti ng isang amo sa isang empleyado. Ito ay isang nangiti na nagsasabi ng salamat, patawad, at marahil ang simula ng isang bagong kabanata, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanilang dalawa. Ang himala ay hindi lang ang pagtayo ng kambal. Ang tunay na himala ay ang muling pagtayo ng isang pamilya at ng isang pusong natutong umibig muli.